Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." May the Lord God bless the reading of His word. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, pinag-isa mo kami sa umagang ito. Puso na umaawit, nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, ang mga salitang ito na nagmumula sa iyo ay tanggapin ng bawat isang anak mo na narito na may pagtitiwala. Dalangin ko, Panginoon, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na tanging sa iyo lamang namin masusupungan. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Shalom. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumayin niyo. This morning, we light the second candle, the light of peace. Ang ating pong mensahe sa umaga ito, it's about Jesus, the light of peace. This is a reminder doon po sa binasa natin na kung saan yung angel ay nag-appear, no? Praising God and saying to them, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those whom His favor rests." Announcement ng peace on earth. Sabihin nga natin sa katabi natin, "Peace be with you." Diba? From our Catholic faith, yan ang kinasanayan natin. Pero totoo naman dapat ibigay natin yung kapayapaan sa ating kapatid, sa ating katabi, sa ating pamilya. Pero ang tanong, ano ba yung definition mo ng peace? What is your definition of peace? Isang araw po, few years ago, sa Amerika, nagkaroon po ng contest. All those painters, they need to paint peace. Everything about peace. So hundreds of painters were involved doon po sa kanilang pagpinta. Marami po ang nagpinta para sa kanila yung peace, painting peace as calm nature, yung sky that is calm, yung ocean that is calm, beautiful view, may lake or may river, meron sunrise, and some, meron naman moon na kung saan kalmado ang lahat. That is the painting of their peace. Pero alam niyo po, yung nanalo doon sa painting, they were very excited. Magagaling na pintor, no? Magagaling na painter ang lumahok dito. They were very excited. Sino kaya sa atin ang mananalo? Alam niyo, this painting is the winner. Ha? Bakit yan? Diba? Ito pong painting na to is the world's most peaceful painting. Sa inyong mata, nakikita niyo po ba yung peaceful painting dyan? Huh? Kung makikita po natin, i-observe natin closely itong painting na ito. Mukhang may bagyo, nagliliparan, madilim, magulo. Pero, nung tinanong yung manager, bakit yan ang nanalo? Ang sabi ng manager, look closely doon sa painting. Hindi nyo makikita. Malayo, hindi natin masuzoom. Sabi ng manager, tignan nyo yung mata ng nakadungaw doon sa bintana. Wala siyang slightest bit of fear. Meron siyang peace sa kabila ng mga nangyayari sa kanyang paligid. And here, despite the chaos, the happening outside, the man is confident and at peace. Your happiness and peace of mind starts with you. Yan po yung sabi ng manager. No matter how chaotic yung paligid mo, kahit yung mga bulaklak na hindi mo ginusto tumubo at mga damo na ligaw, ay patuloy na tumutubo kung saan. It's your choice kung mabubuhay ka na may kapayapaan. Sa panahon natin ngayon, we are overwhelmed sa maraming nangyayaring gulo sa paligid natin. Tayong mga Pilipino, we are aware sa nangyayari sa ating bansa. Hindi lang yung sa government, no? Even yung violence na nangyayari.
Yung kakaiba talaga ngayon kahit hindi na madaling araw at gabi, meron ng nakawan, may patayan, may away. Yung conflict na nangyayari sa iyong buhay, sa iyong family, sa iyong kaibigan, yung pain na nararamdaman mo. Many of us are suffering with different tragedy na nangyayari sa buhay natin na nagbibigay ng bigat sa inyong puso. Marami ang may dalang worries, pressures, doubt. Kung ikaw ay may anak, paano mo sila bubuhayin, paano mo panalakihin. Kung ikaw ay may asawa, mapapagalan mo pa ba yung pagsasama ninyong mag-asawa. Kung ikaw ay may health condition, maybe you're asking, may kagalingan pa ba dito sa condition ko? And if you're really financially down, all this responsibility financially is really giving a lot of worries and fears sa marami sa atin. The weight of personal problems, maaaring nararamdaman mo, nakakaramdam mo ba kayo masakit yung dito nyo? Siguro yung mga edad, kaedad ko pa kasi. Kala mo, kakapunas mo lang ng dumi, kakapiga mo ng basahan, yung mga nanay. Pero yung mga tatay, masasakit din yun dito. Kasi, di ba, even physically, we feel the pain and pressure ng araw-araw natin responsibilidad. Sumasakit dito, sumasakit ulo, bukod sa masakit yung pitakan. Marami talagang reality ng pressure natin. Kaya na di ba, ang sarap pumunta sa sambahan na kung saan iisipin natin ang magpuri at tignan ang kalakihan, kadakilaan at ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng liwanag at kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya sinabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, and we will review in John 14:27. I want all of you to read this one. Si Jesus po ang nagbigay ng pangakong ito sa kanyang mga disciples. Ready? Let's read it all together. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Saan pinagagalingan yung sinasabi ng Panginoong Yesus dito na huwag tayong mag-alala at huwag tayong matakot if you have all the reasons para mag-alala at matakot. Inaalala ni Jesus na ibinibigay niya ang kapayapaan niya sa bawat isang anak niya. At ano ba itong kapayapaan na ito? When we will discuss si Webster, ang meaning niya ng peace is this. In a general sense, a state of quiet or tranquility, freedom from disturbance or agitation. Peace is freedom from private quarrels, suits, or disturbance. Kapag ka daw peace, sinasabi, walang pagtatalo, malaya ka, hindi ka masyado nag-iisip ng kung ano-ano, wala ka daw kaaway, privately, sabi diyan. Kasi pwede namang parang wala kang kaaway, pero sa isip at puso mo, may kaaway kapag nakita mo na naman siya, naiinis ka, di ba? Nawawalan ka ng kapayapaan, nakita mo na naman siya, tapos tumatawa-tawa ka, lalo ka naiinis, di ba? Nakakalain mo ba kayo? Ako lang po ba yung gano'n? Hindi ba tumatawa, Hindi ba, wala lang. Pero, ito yung meaning ni Webster ng peace. But the biblical meaning of peace is a relationship with God the Father through Christ, His Son, Jesus. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay. At yung kapayapaan na yun, may relasyon yun sa kanyang Ama na Diyos Ama. Ang relasyon ng Diyos Ama at ni Jesus, hindi natin ito pwedeng paghiwalayin. Pag maunawaan natin itong relasyon na ito, maunawaan mo kung paano ka ba mabubuhay na may kapayapaan. So, i-review po natin, 2023, if I'm not mistaken, kung hindi po nabago yung sermon ko, I preach about the 3 kinds of peace. And i-review lang natin ito sa umagang ito. Peace with God. Pag sinabi po natin peace with God, ito po yung nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus nung siya ay pinako sa cross. So yung peace with God, ito lang yung tandaan niyo para hindi kayo malito. Peace with God, it's about the cross. Ano po yung cross? Hindi tayo makakalapit sa Diyos sa kabanal-banalan ng Diyos Ama.
Pero ang naging daan, si Jesus, nung namatay siya sa cross, hindi ka na mahuhulog sa bangin. Diba? Yun po yung old picture ng salvation. Hindi ka naman lumuhulog sa dagat-dagatang apoy kasi yung cross ang naging daan sa pamagitan ni Jesus ng kanyang kamatayan. Kung tatanggapin mo siya, lininis ka niya sa lahat ng kasalanan at makakalapit ka at makikilala mo ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Ito pong peace with God ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Matatagpuan natin ang peace with God sa pananampalataya mo kay Jesus. If you will repent of your sins, accept Jesus as your Lord and Savior, receive the gift of salvation, you receive peace and eternal joy. Sino ba naman ang aayaw sa regalo na ito? Kung ang iniregalo sa iyo ay kapayapaan at kagalakan, tatanggihan mo ba yun? Diba? Nabalot nyo na po ba yung regalo nyo dun sa gusto nyo pasayahin? Diba? Siguro isang oras o isang araw kayo naglilibot sa wala mo kayong gusto ni Pastora. Pera. Ano kayong gusto ni Kuya? Kating ko. Diba? Lagi masakit ang ulo. Yung nag-iisip ka na magpapasaya dun sa tao, doon sa best na makakaya mong bilhin. Pero ang ibinigay sa atin, hindi kayang ibigay ng anuman sa mundo ito. Hindi kayang bilhin kahit gaano karaming pera mo. Hindi po nabibili ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Dahil ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay tanging nagmumula lamang sa Diyos. And He gives us peace and eternal joy even sa lowest point ng iyong buhay na kung saan feeling mo hopeless na. Ano po yung message natin last week? Jesus is our hope. No? Light of hope, and this morning, light of peace. Second kind of peace. This is just a review. Peace of God. Yung pong peace with God, that is positional. Meaning, hindi siya nagbabago. Kasi ibinigay na ni Jesus ang kanyang buhay sa bawat isa, sa mundong ito. Namatay na siya. Tapos na yung pinaghirapan niya doon sa cross. That is the reason all of us can have and will receive the peace with God. Pero yung peace of God, iba naman po ito. The peace of God that is dependent doon sa relationship natin sa Diyos. Yung peace of God, it depends kung gaano ka magde-depend sa Panginoon. Naalala niyo po yung message natin ng John 15:5? Sino pa nakaka-memorize? May 100 sa akin. $. Peso lang. John 15:5. Sino yun? Ayan, mamaya, bibigyan kita 100 squid ball. I am the vine, you are the branches, no? If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Alam niyo po, yung peace of God, this is changing. Depende how your relationship with God, how close you are kay Jesus. Kung paano ka nagde-depend kay Jesus. Kung paano ka nagtitiwala at sumusunod sa Kanya, you receive the peace of God through Jesus Christ. Tingnan po natin itong Philippians 4:5-7. Next muna tayo. Wala bang 5-7, Jamie? Philippians 4:5. So, wag mo na yan. Mamaya na yan, no? Tignan po natin yung mga Bible natin sa... Ayan. Let your gentleness be evident to all. Evident ba yung gentleness natin sa lahat? Do not be anxious. Huwag daw po kayong mag-alala about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Instead na mag-aalala tayo,
Ano man ang inyong sitwasyon, ang dapat natin gawin daw ay manalangin tayo at sabihin natin sa Panginoon, ano yung mga kahilingan natin? Hindi lang tayo basta hihiling, kundi ang ganda po ng kasunod na sinabi dito ni Pablo, no? With thanksgiving, present your request to God. Humihiling ka, humihingi ka, pero hindi ka lang basta humihingi, nagpapasalamat ka sa Diyos dahil alam mo, makapangyarihan ng Diyos at kaya niyang ibigay sa iyo higit pa nga sa hinihiling mo, higit pa nga sa gusto mo. At ano kasunod po yung verse 7? Pwede po natin basahin magkakasabay na sa church yung verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napakaganda po na sinulat ni Pablo nung siya po ay nakakulong para sa mga taga-Filipos na maging evident daw yung ating gentleness. Sabi niya na, huwag kayong mag-alala. Sino po yung nagsusulat nito? Yung nasa loob ng kulungan. Sinusulatan niya yung mga mananampalataya sa Filipos na huwag silang mag-alala. Eh di ba dapat ang nag-aalala yung nakakulong? Pero remind and encourage yung mga Christians. Sabi niya sa mga Kristiyano, instead na mag-alala kayo, ang dami niyo pwedeng alalahanin, manalangin kayo, umiling kayo, magpasalamat kayo, at habang ginagawa niyo ito, ano daw yung mangyayari? Matatanggap natin yung true peace. Ano po ba yung totoong kapayapaan? Listen carefully. True peace does not come by thinking positive. True peace does not come by feeling good. Ang tunay na kapayapaan, hindi po ito sa pag-iisip lang o yung maganda yung nararamdaman mo. Ang tunay na kapayapaan, hindi rito nagkagaling doon sa naniniwala ka, kaya mo i-control lahat ng iniisip mo. Kaya po ang sabi dito sa verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi ang dapat daw natin gawin, pray about everything. Say it with me, pray. Pray. Ito na naman tayo, last time. Pray. Very powerful po yan. Amen? Iba po nagagawa ng panalangin. Yung alalahanin mo, yung takot mo, yung galit mo, napapalitan eh. Ganun lang panalangin, hindi mo maintindihan. There's something supernatural, there's something miracle happening sa buhay mo when we pray. Kasi ini-invite natin ang Diyos sa buhay natin. Because we are trusting Him and we are seeking Jesus. Kaya, kapag tayo nananalangin, magpasalamat tayo. Meron tayong lahat ng dahilan para magpasalamat, pero nagbigay po ng advice. Si Paul, paano ba tayo magiging mapagpasalamat? Paano ba tayo magkakaroon talaga ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng mundong ito? Importante po yung iniisip natin. Sabi po sa verse 8, ito daw yung dapat natin isipin. Okay lang kung basta inyo magbasa na magbasa, no? Finally, brothers and sisters, ito daw yung isipin natin. Ready? Read it with me. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano daw yung iisipin natin? Lahat lang ng kapuri-puri. So in short, kung isipin yung asawa ko, hindi kapuri-puri. Isipin daw natin lahat ng magaganda. So hindi mo isipin anak mo kasi wala kang mga magaganda sa anak mo. Hello? Diba? So, ano ba yung sinasabi dito ni Paul na isipin natin mga kapatid, ano yung katotohanan, ano yung tama, ano yung dapat, ano yung dalisan, ano yung kaibig-ibig, ano yung kahanga-hanga, ano ba itong iisipin natin na ito? It's all about Jesus. Think about Jesus. That is true, that is noble, that is right, that is pure. Jesus is lovely. Jesus is admirable, and He deserves all the praises. Amen. Think about Jesus.
Kapag nagsisimula ka ng mawala ng damdamin mo ng kapayapaan, ang isang susi para manatili ang kapayapaan, the peace of God, is always think about Jesus. Tignan mo yung katabi mo. Think about Jesus. Sa kaliwa. Think about Jesus. Wala kang makita maganda, di ba? Kasi lagi mong kasama. That's our nature. That's our simple nature. But when you begin to pray, when you have a right relationship with Jesus, your loving Savior, tuturuan ka na mag-isip ng tao. Hindi naman po para maging hangal tayo, no? Kaya minsan maraming Kristiyano, o Kristiyano ko man din, pautang naman. Pautang pero di ka na binayaran. Hindi po tayo dapat maging mangma. Dapat, we should also be wise like a serpent, but pure as a dove. Alam mo, gusto ng Panginoon Jesus. We should have the spirit of discernment. And the spirit of discernment begins when we are praying and when we are growing in our relationship with Jesus. Alam mo yung mangyayari kapag nag-iisip tayo tungkol kay Jesus sa anumang sitwasyon, nagbabago yung pananaw natin. Naalala niyo po, I don't have it right now, naalala ko po yung painting ng picture ni Daniel. Sino po yung nakakakilala kay Daniel sa Bible, no? Si Daniel, siya po yung isang kabataan kung saan lumaki siya sa Babylonia as a foreigner, no? Ginroom siya, naging siyang magiting na lalaki, marunong, matalino. Pero dumating po yung araw, yung mga taga-Babylonia na hingit kay Daniel, kasi napopromote siya na napopromote, foreigner naman siya. So, hinudyo nila yung hari na dapat ikaw lang ang sasambahin. Pero si Daniel, hindi siya natina. Hindi niya sinamba yung hari, no? Kundi ang sinamba niya at niluluhuran niya ay yung Diyos na nakilala niya. Kaya ano pong ginawa sa kanya? Itinapon siya sa lugar ng mga leon. But there was a painting na napakaganda na yung lugar ng mga leon na yun, kasama niya yung mga leon, si Daniel ay nandoon, nakasmile siya at nakatingin sa itaas na may liwanag. Ano pong ibig sabihin mo? Sa kabila ng maraming pwedeng kumain sa kanyang mga leon, nakatingin siya sa liwanag ng pag-asa at ng kapayapaan. At ito'y walang iba kung hindi ang Diyos. Ano po ginawa ng Diyos kay Daniel? Iningatan siya. Hindi siya nalayan ng mga leon. At nagulat ang hari. Iningatan si Daniel ng kanyang Diyos, na kanyang sinasamba, inupuri, kung kanino siya nalalangin. Ito ang Diyos ni Daniel. At ito rin ang Diyos mo. Gaano ka man kutsain ng ibang tao, gaano ka man nila ibagsak, gaano ka man nila sirain, kung kay Jesus ka titingin, siya ang iisipin mo. God can do the supernatural around you, protecting you, blessing you, increasing you where people don't understand your faith. Because you have the peace of God that is growing, that is really dependent sa kapangyarihan ng Diyos. At yung growing relationship mo kay Jesus, hindi kayang baliin yung pagiging branch mo. You're really connected with God. Talagang dikit na dikit, no? Hindi mabalik, kahit pilit na binabalik, kahit na pilit na niyuyugyug. Kasi nga, ang tindi ng relasyon mo kay Jesus, ng panalangin, at nakikilala mo, at nauuhaw ka sa Kanya. Kaya ano pong mangyayari? Ang sabi po ng verse 7, the result, basahin po natin, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. If you're thinking right, if you're thinking about Jesus in every situation, ano man yung nangyayari sa inyong buhay, ang result po niyan, bibigyan kayo ng kapayapaan. Kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Sabi po sa Tagalog, kapayapaan ng Diyos that transcends all understanding. Hindi mo kayang maunawaan. Bakit? Despite ng itong chaos, ng gulo ng nangyayari
alam mo, si Jesus ang may hawak ng aking buhay at hindi niya ako pababayaan. Peace of God. Say it with me, peace of God. The peace of God will take away all your fear, your worry, even though meron naman tayong stress sa buhay na may encounter, pero hindi mahihigitan ang kapayapaan na kaya ibigay ng Diyos sa inyong buhay. Hallelujah. And last, if you have the peace with God and peace of God, the final review natin, you have peace on earth. Sabi ko ng anghel, kapayapaan sa mundong ito, ibibigay ng tagapagligtas ng sanggol na isisilang. Ang kapayapaan sa mundong ito ay nagmumula sa pamagitan mo. Alam niyo, magkakaroon po ng peace on earth if you're living peacefully and if you are a peacemaker. Hallelujah. Amen? Sino po sa inyo dito yung walang kaaway na halata? Yung kaaway mo sa loob mo lang. Pero hindi niya alam kaaway mo siya. Pero katabi mo siya lang. Usap mo nga siya eh. Diba? Ang galing natin mag-bluff ng face. Hello, okay lang po. Pero alam niyo, yung totoong peace with God, and when you're growing doon sa peace of God, your relationship with Jesus, kasunod ang inaayos sa atin, nabubuhay tayo ng may kapayapaan sa ating kapwa. Kahit naman hindi lahat ng ginagawa ng kapwa natin, ng pamilya natin, ng kapatid natin ay hindi maganda, kaya mo mabuhay ng may peace sa Kanya. Hindi mo siya sinisiraan. Amen? Hindi mo siya chinichismis. Amen? Sige nga, palakpak nga yung hindi na nagchichismis. May pumapalakpak na bata doon eh. Sila nagchichismis. Wala, kailangan pa mag-deliver ng mga adult. Out from children, bata na. Yung peace on earth, it begins sa inyong buhay. Quiet na. Shhh! Yung peace on earth ay ating ibinibigay sa pamagitan ng relasyon natin sa ating kapwa. Dahil totoo naman kung natanggap mo na yung kapayapaan mula sa Diyos, you want to live na may kapayapaan sa inyong kapwa. Hallelujah. I can feel God is doing something in my heart this morning. No? Mula sa puso mo na sinabi ni Jesus sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives, so do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ang kapayapaan na pinag-uusapan po natin dito is about spiritual peace. Hindi natin mahahanap ang kapayapaan sa mundong ito. Pero when we place our trust and hope to Jesus, nilalagyan po niya ng kapayapaan ng ating puso. Kapag ka naranasan mo yung kapayapaan ng Diyos, may bibigay mo rin yung kapayapaan na yan sa iyong kapwa. How it happens? Nalala niyo po yung sermon ni Jesus on the Mount, ang sabi po niya sa Matthew 5:9. Blessed are, sino daw po yung pinagpala? Blessed are the peacemakers. Why? For they will be called children of God. Pinagpala ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan ng kanyang kapwa. Gumagawa ng paraan. Ibig sabihin, you're not just a peacekeeper, pero pag may nagtatalo, hindi mo nagagatungan ng pangit. Kung hindi, gagawa ka ng paraan para makipagkasundo ang hindi pagkakaunawaan. Are you growing in this part ng buhay niyo? O hanggang ngayon, susulero ka pa rin. Oo nga, napansin ko nga yun. Oo nga, tama ka. Mali siya. Tama yan. Diba? Kukumul-kumul pa kayo. No. When you have received the peace of God, you need to be giving the peace on your fellow brothers and sisters. Alam niyo ang isang dahilan? Alam niyo ang isang susi para tumigil na ang pag-aaway-away? Huwag niyo nang dagdagan. Kung ang sasabihin niyo ay totoo naman, pero alam mo makakasira, isipin na lang natin mga bibigyan ko. Diba? Sabi niya, Ate Yoli, pag-pray mo. Totoo.
isumbong niyo sa Diyos. Pero habang nagsusumbong ka sa Diyos, ikaw pala yung binabago ng Diyos. Hindi, ako pala yun. Diba? Habang binabago ka ng Diyos, babaguhin din ng Diyos ano man yung relasyon mo sa kapwa mo. Kasi tuturuan ka ng Diyos na mag-extend ng pagmamahal. At ang pagmamahal, hindi lang damdamin. Ito'y gumagawa ng ikabubuti ng kanyang minamahal. Peace on earth. Sabihin nga natin, peace on earth. Give it to your family. Ang unang kapayapaan na dapat nabubuhay tayo may kapayapaan sa loob ng tahanan. The peacemaker are the one initiating yung reconciliation. Kung meron mang gumawa na hindi maganda sa'yo, huwag mo nang palakihin. Hanggat hindi pa maganda yung nararamdaman at naiisip mo, manahimik ka lang naman. The peacemaker is quick also to repent. Wala mo lahat ng nasa taong nakapaligid sa'yo ang mali. Pero you're a child of God, if you're a peacemaker, nakikita mo din yung kamalian. Hallelujah. Amen? Yung repentant heart, maraming panalangin at maraming pagsisisi. Napakahalaga po niyan. The biblical meaning of peace on earth, if we have a repentant heart, we can live with peace sa ating kapwa. In the world, ang daming conflict mula sa bahay, sa trabaho, sa ministry, sa pag-aaral, puro conflict yan. But if you become a peacemaker, makikita mo yung commitment mo, you're moving toward the blessing and the favor of God at ang sabi sa iyo ng Panginoon, anak kita. Gusto niyo ba tawagin kayo anak kayo ng Diyos? O hindi kita kilala? Be a peacemaker. Hallelujah. Be a peacemaker. This kind of ministry, when you're a peacemaker, you will see your family will be saved. Kasi yung pagiging peacemaker mo, it's a way of evangelism to your family. Anong iniisip mo? Ayoko yun. Start to pray and ask God to fill you, to heal you, at magpasalamat ka dahil binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Anong trabaho mo? To be a peacemaker. This kind of work, walang sweldo. Hindi ka pasasalamatan. At marami ayaw ko maging peacemaker. Ayoko na makialam dyan, mamaya ako pa away. Di ba nakita niyo po yung sa Jollibee? May nagwawalang babae, may umawan. Bakit sinapak din? Oksinyero pala, di ba? The practical side, na pag nasaktan tayo, mananakit tayo eh. Pero it really takes a lot of the Spirit of God not to hurt, but to be silent. To act with a spirit of discernment. To pray and to love. It requires the peace of God. Mahirap. Masakit gawin yung hindi natin gusto. But if you have the peace of God, a growing relationship with Jesus, walang imposible. Kaya ng Diyos iligtas ang pamilya mo. Kaya ng Diyos pagalingin anumang relasyon na nasaktan at nasira. Walang imposible sa Diyos. At habang we have this life being a child of God, makikita ng lahat na nakapaligid sa iyo. Tunay, si Jesus ang kapayapaan. At hindi ka rin nabibigyan ng kapayapaan. Hindi ka rin nabibigyan ng kapayapaan na hindi ba unawaan ng mundo ito. Kundi pagpapalain niya ang buhay mo and His favor will rest on you. We want that one. We want that gift. So how to have peace? Nasaan ba ang kapayapaan mo, kapatid, sa umagang ito? What is your peace? Paano mo ba matatanggap itong kapayapaan na ito? Our peace is with Jesus. Your peace is Jesus. Peace comes when we invite Jesus as our Lord and Savior. Peace comes when we are connected to Jesus. Kaya there's just two ways. Paano ba how to have peace? Very simple. Come to Jesus. You will have peace. Repent and believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Come to Jesus. All those who are weary and heavy laden, if you're burdened, if you're sad, if you're really into a lot of worries, lumapit ka kay Jesus, iniimbitahan ka niya. Kilalanin mo siya.
Dahil mararanasan mo, pagkikilalanin mo si Jesus, magaang lang ang ibibigay niya sa iyong buhay. Kasi lahat ng bigat ng pinagdaraanan mo, bubuhatin ni Jesus, kasama ka, tuturuan ka niya, makilala mo pa siya, tutulungan ka niya pag hindi mo na kaya, bubuhatin niya yung bigat sa'yo. Hindi mo ito maiintindihan ng hindi pa tunay na nananampalataya at nagsusurrender sa Panginoon. But those people who have experienced deep pain, deep burden, and you learn to really give everything to God, ito pala yun. A simple prayer, but a sincere faith that God is my peace. And He will help me ano man yung pinagdadaanan ko. If you come to Jesus, remain connected to Jesus. Gusto niyo po bang maging mabuting ina? Huwag mong i-compare ang sarili mo sa ibang nanay. Yield to Jesus. Mag-depend ka sa Lord. Kilalanin mo si Jesus. Iba ka sa ibang nanay. Iba yung anak mo sa ibang anak. Ano man yung needs ng anak mo, needs ng asawa mo, keep on having that relationship with Jesus. Tuturuan ka niya paano maging mabuting ina. Gusto niyo po ba maging mabuting ama? Ang pagiging mabuting ama, yield to Jesus. He will give you wisdom. Stay connected to Jesus. Ngayon pong Pasko, ideally, gusto natin ng saya, ng maraming liwanag, no? Pero, in great darkness ng buhay mo, tandaan mo, there's still a light that will shine. And that light, ano man yung hinahanap mo, pagdating itong Pasko na to, maybe naghahanap ka ng kapayapaan, tumingin ka po doon sa kapanganakan ni Jesus. Di ba pag may baby, may sarap tabihan, parang meron peace, may calmness. Kasi yung baby, ang sarap, amoy-amoyin, tapos sarap ng kasama ng baby. Alam niyo si Jesus, this Christmas, look to Jesus that He is not only an adult, but He also become a baby. Like itong mga naging baby natin. Itong baby ka pa. Puno-puno ng peace, calmness, quietness. Pero kaibahan kay Jesus, hindi siya nanatiling baby Jesus in the manger. Become a child like them, maingay, maaaring magulong, active. But Jesus also become an adult like you. Alam mo mali sa tao. Alam ang burden na pinagdadaanan mo. Alam ang temptation and pain na nararanasan mo. You know why Jesus became human, even though He is God and He is divine? To give you peace. To give you His life. Naiintindihan ni Jesus ano man ang pinagdaraanan at naiisip ng bawat isa. At si Jesus, ang kapayapaan ng atin. Kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo at ninuman. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anuman sa mundong ito. Because knowing that Jesus became a baby in that manger, alam na natin yung story kung saan papunta ito. Sa sacrifice, sa suffering, sa death on the cross. That we have this peace of God because of the life of Jesus. It is your choice. Meron ka bang kapayapaan ngayong parating na Pasko? Ano bang reason bakit tayo kailangan magsaya? It's not all because of the gifts, the money, and the reunion. Maybe some of us mag-isa sa Pasko ito. Oh, take time. Yung pagiging mag-isa mo, huwag mong ikalungkot. Napakalaking privilege that you will meet your Messiah, your Savior, that God is with you. So praise and worship the Lord. Ang sabi po sa Isaiah 54:10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion.
Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kinahahabagan ka niya. And He's giving you peace. Let's end this sermon reading all together Isaiah 9:6. Ready, church? For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.